Hi guys! Welcome sa panibagong video natin about mathematical induction kung saan pag-aaralan naman natin ang proving ng inequalities. Without further ado, let's get this lesson started. Mathematical induction is a way of proving different mathematical statements for a certain condition for n. Minsan, lahat ng non-negative integers, ibig sabihin 0 at positive, yung pwedeng values ng n. Minsan naman, n is greater than or equal to 3. Dahil nga mga inequalities yung pag-uusapan natin dito, hindi palagi na for all non-negative integers ang value ng n. Follow these steps. Ito pa din yung 4 na steps ng mathematical induction. First, we have verification. Pero sa verification, magkakaroon tayo ng modification dahil hindi siya laging n equals 1. Depende siya sa condition ng n kung ano yung magiging lowest possible value. Kung ano man yung lowest possible value, yun yung gagamitin natin pang verify. Assumption natin, pareho pa rin, we have n equals k. For induction, k plus 1 pa din ang value ng n na isa-substitute natin. And finally, we will conclude kung naging tama yung step 1 hanggang step 3 natin. Para mas maintindihan, let's have this example. Suppose na kailangan nating i-prove itong inequality na to, 9 to the n is greater than or equal to 9n for all positive integer. Dahil positive integer ang involved sa atin, we have to note that n can be equal to 1, to 2, to 3, to 4, and so on. In other words, n is greater than or equal to 1. Ito yung ating condition. Or if you want to write it in a more formal way, n is yung symbol ng integer, z, tapos may plus sa taas to indicate na positive integers lang yung ating sinasama dito sa proving. So we will verify, again, ang gagamitin natin na value ng n ay yung pinakamababa, lowest possible value. In this case, dahil ang lowest possible value ay 1, gagamitin pa rin natin yung n equals 1. That is, we will use 9 to the first power greater than or equal to 9 times 1. Then we will see if this is true. 9 to the first power is 9. 9 times 1 is still 9. And we know that that is always or greater than or equal to 9. So, tama yung ating verification. Aside from this verification part, meron na din tayong i-assume na another inequality na pwede nating ma-define or pwede nating magamit as we go through the process of mathematical induction. Di ba dito, involved ay 9n? What if meron tayong isang integer na mas mababa sa 9n? We have to assume an integer lower or less than 9n, which is 8n. At yung 8n na yan, i-assume natin na greater than or equal to 1. Kung bakit natin to ginawa, later we will find out. Kumbaga ito yung unique sa pagpo-prove ng inequality statements kasi hindi lang tayo mag-stick sa kung ano yung given sa atin. Kung ito lang yung given, hindi lang tayo dyan gagalaw. Meron pa tayong mga i-assume na iba't ibang statement dahil kasama yon sa proof. So ito, dahil meron tayong 8n greater than or equal to 1, isasama natin to sa verification. We will also verify this for n equals 1. At kung n ay equals sa 1, tingnan natin. This is 8 times 1. Tapos, greater than or equal to 1 ba raw yan? 8 times 1 is 8. 1 here is still 1. And we know that 8 is really greater than or equal to 1. So, tama pa so far yung ating verification kahit dito sa ating inassume na inequality. With that being said, proceed tayo sa assumption na step 2, kung saan papalitan natin ng k yung mga n. Dito, sa ating original statement, 9 to the k greater than or equal to 9k. At ipapalit din natin tong n equals k dito sa inassume natin na 8k greater than or equal to 1. Again, assumption lang natin to ha. K
Kailangan natin yan later as we go to step 3. So for now, I'll give you time to copy this. I-label natin ito as the equation 1, and this is equation 2. As you are copying, ikukwento ko lang kung ano yung magiging flow ng ating solution for step 3. So pag nasa step 3 na tayo, gagamitin natin ay itong equation 2. Gagamitin natin yan para mapalabas, dapat ang ending ng step 3 natin ay itong equation 1. Gawin natin dito sa step 3, we have n equals k plus 1. Again, k plus 1 ang ipapalit natin sa mga values ng n. We have 9 raised to k plus 1 greater than or equal to 9, open parenthesis, k plus 1. Tulad ng sabi ko kanina, kailangan ang maging ending ng ating solution ay yung equation 1. At yung equation 1 na yun ay 9 to the k greater than or equal to 9k. Sulat lang natin dito para hindi natin malimutan. We have 9 to the k greater than or equal to 9k. Tapos, gagamitin din natin yung equation 2 na inassume lang natin. We have 8k greater than or equal to 1. So, dito, we will devise a way para maging 9 to the k lang itong right side. So, recall natin yung laws of exponent kung saan meron tayong a to the n na nakamultiply sa a to the m, equal lang ito sa a, n plus m. Kumbaga, meron kang dalawang number na pareho na nakamultiply sa isa't isa. Ang gagawin mo lang doon, kukuhanin mo yung same number tapos i-erase mo sa sum ng exponents nila. So, ang gagawin natin dito for step 3 is the reverse order of this product rule of exponents, kung saan itong k plus 1, paghihiwalayan natin, parang 9 to the k times 9 to the 1. In that way, we have successfully separated 9 raised to k plus 1 para at least meron na tayong 9 dito. At medyo lumalapit na sa katotohanan itong ating proof. Same goes with the right side. Yung 9, i-distribute natin. So dito, pwede na natin galawin both sides. Kasi nga, ang ating objective ay magkatulad yung last step ng induction, ang lumabas ay itong equation 1. So, rewrite lang natin to. Uunahin ko lang itong 9 raised to the first power or simply 9. Tapos ito 9 to the k. And then we have here 9k plus 9. Hindi tayo pwedeng mag-divide agad or mag-transpose ng mga terms kasi pag ginawa natin yun, parang nire-rearrange lang natin yung inequality. Instead, we will use this equation 2. Itong equation 2 na 8k greater than or equal to 1, ang gagawin natin ang paraan na itong 1 maging 9 para maipalit natin dito sa 9 na to. Again, gagawin natin ang paraan itong 1 para maging 9, and to do that, we will multiply the entire inequality by 9. Para itong right side natin maging 9 na lang. 9 times 8 is 72k. Greater than or equal to. At dahil naka-equal sila kasama sa inequality symbol, itong equal sign, pwede nating ipalit itong 72k for 9. In other words, we will arrive with this kind of inequality. Instead of writing plus 9, ipapalit natin yung 72k from equation 2. Dahil equal naman sila, greater than or equal sa 9 yung 72k. So, pwede natin ipalit doon. Next, we can now add these two terms dahil pareho silang may k. 9 plus 72, that is 81k. Again, balik tayo dito sa left side. Kailangan 9k lang yung maiwan na term dito sa ating left side. And nakamultiply sa 9. So, kailangan matanggal tong 9. To do that, para mas maging obvious kung ano ang gagawin para matanggal tong 9, itong 81, mag-factor out din tayo ng 9. Kasi di ba divisible ang 81 sa 9? So, this will be 9 times 9k. What do you think is the next step?
para mag-equal na or mapalabas na itong ating equation 1. Okay, we will divide both sides by 9. Pag dinivide natin yan by 9, hindi naman magagalaw yung inequality symbol dahil positive naman yung 9. So meaning, we will arrive with something like 9k na lang sa left side. I mean, 9 to the k na lang sa left side. Tapos sa ating right side is 9k. Ayun, lumabas ang ating equation 1. At dahil lumabas na yung ating equation 1, na-prove natin na tama itong k plus 1. Gumagana itong ating inequality kapag k plus 1 ang value ng n. So, ibig sabihin, gagana din itong ating inequality kung k lang ang value ng n. In other words, tapos na yung proof. We can now conclude. Therefore, as conclusion, we can say that for all positive integer n, therefore, 9 to the n is greater than or equal to 9n. So that's it kung paano tayo mag-solve or mag-prove ng inequality statements using mathematical induction. Maraming pwedeng example itong mathematical induction na inequality yung involved. Sa next video natin, pag-uusapan naman natin ang ibang format ng inequality at kung paano pa rin yon ginagamitan ng mathematical induction. Thank you for watching and see you on the next video.